ay parang kalikasan. Sa bawat gawa mo ng masama, unti-unti itong nasisira. Mga kapatid, sa ating kapiestahan po ngayon ang ating tema, Santa Clara Assisi, isang malinaw na gabay sa pagpupuri sa Diyos sa lahat ng nilikha. Balikan po muna natin ang ating pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang gustong ilarawan ng ating Panginoon kung gaano siya kalapit sa kanyang mga alagad at sila sa kanya at sa bawat isa, ginamit niyang larawan ng ubas. Ipinapakita dito ang kahalagahan ng ubas na pinapangalagaan ng magsasaka na para isa sa kanyang mga anak. Iminungkahin nito ang pagiging kapaki-pakinabang ng mga sanga na nagbibigay bunga habang buhay pa at nagsisilbing panggato naman kung ito ay tuyo na. Iminungkahin nito ang pagtutulungan ng upasan ng pamayanan na nagtustos ng paggawa para sa pag-alaga, paglinis at pag-aani. Ako nga ang puno ng uwas at kayo ang masarap, sabi ng Panginoon. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Mga kapatid, namumuhay tayo sa mundo ng pag-iwalay o paglalayo na nasa isipan natin na maaari tayong mag-isa o gawin sa pamaraan natin o gusto natin gawin. Ngunit ang paraan ng nagtatanim ay upang kilalanin ang ating pagkakakilanlan at pagkakaisa sa puno at sa lahat ng mga sanga. Ito ang pamamaraan ng isang ina na magtyagang inaalagaan ang kanyang anak na may sakit kahit na sa hating gabi. Ito rin ang pamamaraan ng mga grupo ng kabataan sa mga homeless sa isang bahay ambulan. Ito rin ang pamamaraan ng karamihan po sa atin na handang ipagsapalan ng ating buhay para iligtas tulungan ang mga kapatid natin na nangangailangan. Ang mabungang sanga ay nagbibigay kagalakan sa nagtatanim at dahilan para sa pagdiriwang sa buong upasan. Mga kapatid, ngayong taon pong 2025 ay pinagdiriwang namin mga Franciscano ang ika-800 years na canticle creation ni St. Francis of Assisi. Ang canticle preachers ay sinulat ni St. Francis noong 1235 ay isang awitin na pupuri sa Diyos para sa lahat ng nilikha sa mundo, mula po sa araw at buwan hanggang sa hangin at tubig. Kaya kung kaugnayan na nating tema yung kapiestahan ni Santa Clara Assisi, nais ko po bigyan natin ng pansin ang ating kalikasan. Alam po natin na ating kalikasan ngayon ay kasalukuyan nakakaranas ng maraming problema na dulot ng pagkilos nating mga tao. Narito po ang ilan. Una, ang pagbabago ng klima. Ang global warming ay nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng mundo, nagiging sanhi ng matinding pagbaha, landslide, at pagbabago ng ating klima. Ikalawa, deforestation. Ang walang hakas na pagtutroso at pagkakainin ay nagdudulot ng pagkasira ng mga kagubalang pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Polusyon, number 3. Ang polusyon sa hangin, tubig at lupa ay nagdudulot ng pagkasira ng kalidad ng buhay natin at ng mga hayop. Ang ikaapat po, pagkasira ng ozone layer. Ang pagkasira ng ozone layer ay nagdudulot ng pagtaas ng radiation ng araw na nakakaapekto po sa kalusugan
pagdami ng populasyon ay nagtutulot ng pagkakailangan ng mas maraming likas na yaman na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating kalikasan. Pag-aasido ng karagatan. Ang pagtaas ng acidity ng karagatan ay nagdudulot ng pagkasira ng mga ecosystem sa dagat. At ang pagpito po, pagkawala ng biodiversity. Ang pagkawala ng mga species ng hayop at halaman ay nagdudulot ng pagkasira ng balanse ng ecosystem natin. Mga kapatid, alam po natin na si Santa Clara ng Assisi ay kilala sa kanyang debosyon sa Diyos sa pagmamahal sa kalikasan. At alam rin po natin na si Santa Clara ng Assisi nagtatag ng Orden ng Clarissa, isang orden ng mga na sumusunod sa mga prinsipyo ng pagdarasal, pag-aayuno, at paglilingkod sa kapwa. Bilang isang malinaw na patnubay sa pagpupuri sa Diyos sa kanyang kalikasan o sa kanyang sanlilikha, si Santa Clara ng Assisi ay nagbigay ng halimbawa sa pamamagitan, una sa lahat, pagmamahal sa kalikasan. Kinilala ni Santa Clara ang kagandahan at kabutihan ng kalikasan bilang isang regalo mula sa Diyos. Ang pagdarasal at pagmumuni-muni, ginulat po ni Santa Clara ng Assisi ang maraming oras sa pagdarasal at pagmumuni-muni na nagpapakita ng kanyang malalim na koneksyon sa Diyos. At ang ikatlo, paglilingkod sa kapwa. Pinagunahan ni Santa Clara ang paglilingkod sa mga hirap at mga nangangailangan na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kanyang buhay at mga gawa, si Santa Clara ng Assisi ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin na magpuri sa Diyos sa kanyang sanlilikha at maglingkod sa kapwa na may pagmamahal at debosyon. Hindi rin po hiwalay si Francis of Assisi kay Santa Clara. Balikan po natin si St. Francis. Ang Canticle of the Sun, Canticle of Creatures ni St. Francis of Assisi, tulad ng binanggit ko po kanina, ay isang tulaw awit na nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng manilikha niya. Ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagmamahal at pagpupuri sa Diyos bilang lumikha ng lahat. Sa awit po ito, ipinapakita ni St. Francis of Assisi ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Siya ay nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na napaligid sa Kanya, tulad ng araw, buwan, hangin, tubig, at apoy. Tinawag po niya itong mga kapatid. Ang Canticle of the Sun ay sa inspirasyon sa maraming tao ang magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha niya. Ito ay isang paalala na ang lahat ng bagay sa mundo ay may koneksyon sa Diyos at sa Kanyang pagmamahal. Sa pangkalahatan po, ang Canticle of the Sun ni St. Francis ay isang makapangyarihang pagpapahayag una sa lahat ng pagmamahal sa kalikasan at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ikalawa, pagpupuri sa Diyos bilang lumikha ng lahat ng bagay. Ikatlo, koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha niya. At ikaapat, ito ay isang awit na nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang magpuri sa Diyos at magmalasakit sa kalikasan. Si Santa Clara ng Assisi at San Francisco ng Assisi ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin sa pagpupuri sa sanlilikha ng Diyos. Narito po ang mga hamon na maaari natin hamon sa bawat isa sa atin. Pagmamahal sa kapwa. Tulad po ni Santa Clara ng Assisi at San Francisco ng Assisi, ang hamon sa atin na mahalin natin ang ating kapwa at ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating magawa, hindi lang sa salita. Ang hamon ni Santa Clara at San Francisco sa atin
sa Diyos. Katulad po ni Santa Clara, ni San Francisco de Assisi, ang hamon nila sa atin na mahalin ng kalikasan at ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-aalaga sa ating kapaligiran. Mga kapatid, sana po kilalanin po natin ang Diyos sa lahat ng bagay at ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamagitan ng ating magawa at maging magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos at sa mga nilikha po niya. At sa pamagitan po nito, mga kapatid, mari tayo magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos at sa sanlilikha. Tumayo po tayo lahat, sabay-sabay namin tayo ng ating pananampalataya.